everyone, good evening. I will just discuss what posting and trial balance is for your reference para may balik-balikan kayo anytime na nakalimutan ninyo kung paano siya gawin. So, under posting po, since this is part of your midterms, posting is the ledger and the T accounts. So, in short, posting is the process ng pag-transfer ng mga transactions natin from journal to ledger. So, yung tawag doon sa process na yon is posting. Then, under posting, meron po tayong dalawang types. We have the ledger and what we call the T accounts. So, i-discuss natin today yung difference between the two, and then yung mga characteristic ng dalawa, kung ano yung pros and cons ng ledger at ng T accounts. So, simulan muna natin sa parts ng ating ledger. So, under parts ng ating ledger, we have here the account. So, under the account, nilalagay lang po natin dyan kung ano po yung account title na paglalagyan natin. Next is the number here. Ang nilalagay po natin siya na number, if you could remember, we have the chart of accounts. So, under ng chart of accounts, meron tayong tinatawag na account code. Yung account code po, yun po yung nilalagay natin dito. For example, kung ngayon kay cash ay 101, 101 po ang ilalagay natin dito. Okay? So, paano po ba ang ginagawa natin under posting? Ginagawa po natin under posting ay kung ano po yung mga transaction natin, kagaya po nito, pinagsasama-sama na po natin yung bawat accounts. For example, yung cash dyan ay ililipat na po natin dito kay ledger. So, for example, January 1. So, ang lalagay natin under particular po is kung ano po yung nakalagay sa notation. So, kung nakalagay sa notation ay investment of the owner. Tapos, under JR naman po dito, JR stands for Journal Registry. Ayan, or Journal Register. So, di ba dito sa ating journal may nakalagay kung ano yung page number niya. So, page number niya is General Journal 1 or GJ1. So, ganun po yung nalagay po natin dito. Para mas madali po nahahanap kung anong page ng journal. Kadalasan kasi sa normal companies, hindi lang naman isang page ang journal nila. So, marami siyang pages. And for our reference na rin po, para mas madali siyang makita. So, kung ang cash po natin dito ay nakalagay sa debit, ilalagay lang din po natin sa debit yung cash natin. So, here po sa general ledger, may tinatawag din po tayo na running balance. Ito po yon. So, sa running balance naman po is pinapakita niya, literally, kung magkano na po yung balance kada may transaction na papasok. So, kung dito ay 250,000, so 250,000 po yung ating running balance. So, ayan po, January 1 natin, cash. As you can see here, meron din tayo ditong RDM Capital. So, balikan natin si RDM Capital. Lagay tayo dyan. Ang RDM Capital natin ay naka-credit. So, maglagay din po tayo dito ng 250,000. As simple as that po. Next, we have January 3, organization expense. Hanapin po natin. January 3, nakalagay dyan is business permit paid. Debit po tayo ng 10,000. Ganun din po sa cash, naka-credit naman siya. So, credit tayo ng 10,000 po dito. So, you can see here, kaibahan po ni Ledger po, no, nire-record po natin or kinocompute na po natin yung mga balance niya kada may entry po tayong inilalagay. So, business permit paid, credit po na tayo ng cash. Next, January 5 po dito, office supplies, debit po tayo. Jan 5, supplies purchase on account, 7,500 debit. So, yun na po siya. Next, credit tayo ng accounts payable, 7,500 as well. Next po natin is equipment, January 10. Debit tayo ng equipment, 35,000. Yan. So, next natin, credit tayo ng cash. Mali po yan.
Equipment po pala natin. Sorry. Equipment bought tayo. Credit po tayo dito ng 5,000. So, since 5,000 ang nakalagay doon sa ating cash, 5,000 lang din po ang ilalagay natin dito. So, next, notes payable po tayo. Credit po tayo dito ng 30,000. So, yan na siya. Next, January 11, debit po tayo ng furniture and fixtures. January 11, acquired F&F. Yun po. Medyo mahirap lang po dito kay Ledger is very detailed nga po siya. So, kailangan nilalagyan talaga natin siya ng mga ganito. So, next we have accounts payable. Credit po tayo ng 25,000. So, next. January 12, we have here debit tayo ng service rendered for 35,000 debit. Next, we have professional fees. Credit naman po tayo niyan ng 35,000. Next, January 15, credit tayo ng 25,000. Ito naman ay service rendered on account. Next, so di natin nalagay yun sa debit. So, lagay din tayo. Debit tayo ng 25,000. Next, January 30 cash. Bank loan obtained. That is 30,000 debit. Then, credit tayo ng notes payable. 30,000. Ay, hindi pala ito nag-balance. Okay. Next, we have January 30. Cash 10. Collection of accounts. 15,000. So, lagay din tayo sa credit. 15,000. Under ng accounts receivable. Next, we have impact. We have January 31 for salaries expense. Lagay tayo various expenses paid. Debit tayo ng 20,000. Next, 20,000. Rent expense natin is 10,000. Next, we have utilities expense. Debit tayo ng 4,000. And then next, we have cash. Oh my gosh. Cash tayo ng 34,000. Credit. Then last, we have January 31. Drawings of the owners. Drawings of the owner pala. Debit, credit tayo ng 5,000. Then, lagay natin yun sa drawings. 5,000 din na debit. So, as you can see, complete na po natin sa ledger po. So, paano po natin kinukuha yung mga balances dito para po dun sa trial balance? So, hanapin nyo lang po yung pinakadulo na transaction. And then, kung ano po yung running balance nyo sa dulo, yun na po yung kukunin ninyo for trial balance. So, here, 276,000 yung kukunin nyo. Dito, 10,000 for accounts receivable, 7,500 for office supplies, 25,000 for furniture and fixtures, 60,000 for notes payable, and etc. Ngayon, paano naman po kapag T accounts? Under T accounts, mas madali po siya in a way na mas mabilis po yung pagkakagawa po sa kanya compared po kay Ledger. Sa Ledger kasi, nilalagay pa natin yung particulars, yung running balance, and etc. Pero dito po kay
T accounts, ang inilalagay lang po natin, ang kailangan lang natin na information is yung date tsaka yung amount at kung saan siya dapat inilalagay, kung sa kaliwa ba or sa kanan. So, for example, January 1. January 1, ang cash natin is nasa kaliwa, nasa debit. So, lagay lang po tayo dito ng 250,000 sa cash. As simple as that. Then, hanapin natin si RDM Capital. Dalitan lang natin. RDM Capital, naka-credit siya dyan. So, credit din po natin siya ilalagay. Simple as that. Next, we have organization expense. Debit po tayo, January 3, 10,000 pesos. Next, credit po tayo ng cash, 10,000 din po. Next, January 5, office supplies, debit tayo ng 7,500. Next, credit tayo ng accounts payable, 7,500. Next, January 10, equipment, debit po tayo, 35,000. Next, credit po tayo ng cash. Credit po tayo ng cash, 5,000. Next, credit tayo ng notes payable, 30,000. Next, January 11, debit po tayo ng 25,000. Furniture and fixtures. Credit tayo accounts payable ng 25,000. January 12, debit tayo ng 35,000 cash. Professional fees natin, January 12, is credit tayo ng 35,000. Next, January 15, debit tayo ng accounts receivable, 25,000. Then, credit tayo ng professional fees, January 15, 25,000 din. Next, January 30, debit tayo ng cash, 30,000. And then, credit tayo ng notes payable, 30,000. Next, debit tayo ng cash, 15,000. Same, January 30. Then, credit tayo ng accounts receivable, 15,000. Next, January 31, salaries expense. January 31, debit tayo ng 20,000. Debit po tayo sa rent expense din. January 31, debit tayo ng 10,000 sa rent expense. And then, debit tayo ng 4,000 for utilities expense. Credit tayo ng 34,000 for cash. And then, credit din tayo January 31 ng 5,000 for RDM drawing. For cash. And then, debit tayo ng 5,000 for RDM drawing. As simple as that po. Mas mabilis po siya kapag T accounts. Ang kaso nga lang, hindi siya ganun ka-detailed compare kay general ledger natin. So, under po dito kay T accounts, ang ginagawa po natin after is kinukuha po natin yung total, kinukuha po natin yung total nito, ng total ng debit natin, and then total po ng credit natin, kunin na rin po natin. And then, after nun, syempre, kukunin mo yung difference between the two para makuha mo yung balance niya. So, saan mo ilalagay yung balance? Kung sa kaliwa ba or sa kanan? Hanapin mo kung ano yung mas malaking amount between the two. So, since malaki si 330 dan 54, dito mo po ilalagay yung difference ng dalawa. So, ibig sabihin, ang ating cash po has debit balance ng 276,000. Okay, so next po, we have
Paano naman po kapag accounts receivable, tig-isa lang po sila. So, ang gawin niyo lang po is kunin niyo lang yung difference between the two. 25 minus 15 is 10,000. Diretso niyo na lang sa ibaba. Pag office supplies naman, idiretso niyo na lang siya sa baba since mag-isa lang yan siya. Ganun din sa iba. Accounts payable naman, since dalawa siya pero nasa isang line lang, kunin niyo lang po yung sum ng dalawa para makuha ito. As you can see here, no, kay cash, same lang naman yung magiging balance niya kung T-accounts man yung gawin ninyo o kahit dito sa general ledger. So, sa general ledger, ang cash natin 276, 276 lang din naman po yun sa cash. Okay? So, ayun lang po siya kay TT accounts. And to add po, kay T accounts po, kailangan po is naka-peso sign po yung balance natin at naka-double rule. Ano pong ibig sabihin ng double rule? Ayun po yung dalawa po yung dapat niyang underline sa ilalim. Apo. To show na naka-finalize po yung mga balances natin. And then after ng ating posting, diretso po tayo kay trial balance. So, sa trial balance naman po, it shows na yung pinaka-balances po ng ating mga accounts. So, makikita nyo dito, meron siyang tatlong headings. Our headings, yung unang line po niya is yung name ng company. Second line is kung ano po yung ginawa po ninyo, which is in this case is unadjusted trial balance. And then yung third line po natin is the date po natin ng paggawa nitong trial balance. So you can see here, we have the particulars, the debit and the credit. So sa particulars, nakalagay po lahat ng mga accounts title na meron tayo. Under trial balance, we have two types. We have the trial balance of totals and the trial balance of balances. Under trial balance of totals, so kukunin mo yung total ng lahat ng debit at credit niya. So halimbawa, kay cash 330,000, sa debit ilalagay mo dito is 330,000. Ganun siya. And then sa credit niya is 54,000. Ganun po kapag trial balance of totals. Total ng debit at ng credit. Halimbawa, accounts receivable, 25,000 sa debit, 15,000 sa credit, and etc. Pero ang ginagamit po natin for financial statement is the trial balance of balances. So, ang kinukuha lang po natin is yung pinaka-balance, yung naka-double rule. So, dito we have cash. So, since nakalagay sa debit yung ating cash, so, lalagay din po natin siya dito sa debit. Debit tayo ng 276,000. Accounts receivable, debit ng 10,000. Office supplies, debit ng 7,500. Furniture and fixtures, debit tayo ng 25,000. Equipment, debit po tayo ng 35,000. Accounts payable po natin is since siya po ay nakalagay sa credit, ilalagay po natin siya sa right side. So, you can see, nilagay po natin siya sa right side or the credit side. Notes payable naman po natin ay 60,000 credit din po. RDM capital is 250,000 credit. Drawing po natin is 5,000 debit. So, as you can see, nilagay din natin siya sa debit. Then, professional fees po natin is 60,000 credit. So, nakalagay din siya sa credit. Salaries expense po natin ay 20,000 debit. Rent expense po natin is 10,000 debit. Utilities expense po natin ay 4,000 debit. And our organization expense is 10,000 debit. So, simple as that po ang ating unadjusted trial balance. Pero since may word na balance po sa kanyang title, kailangan may binabalance po tayo dito. Kailangan po mag-balance po ang ating debit at credit dahil kapag hindi, mali po yung ginawa po natin. So, total lang po natin, yung ating pinaka-debit, we have 402,500. Kailangan 402,000 din po, 500 din po ang ating credit para maging tama yung ginawa natin. Kasi dito sa paggawa ng ating ng general ledger at T-accounts, hindi mo malalaman kung tama or mali ang ginagawa mo. Malalaman mo lang po kung tama or mali ang ginagawa mo kapag gumawa ka na ng trial balance. So, be extra careful sa pagpo-posting. I know hindi po kailangan ng analyzing sa part na to, pero kailangan nyo ng linaw ng mata at saka alertness na rin po.
Okay, kasi siyempre any na malingat na po dito is hindi talaga magba-balance yung ginawa mo, uulit ka ulit sa simula at haharalin mo ulit yung journal entry mo. And siyempre very important pa rin po ang ating journalizing part kasi po once na may mali kang entry po dito, mali na rin yung mapo-post mo sa T accounts. Mali rin po yung magiging balance mo sa trial balance. So, domino effect po 'to. Once na magkamali ka pa lang sa general journal, 'wag mo lang asahan na perfect na yung magiging score mo. Medyo malaki talaga yung impact po noon. So, yun lang po for our posting and trial balance. Next meeting natin, ngayon, activity na tayo. Thank you so much everyone for watching. See you. Bye-bye.